si Tito. Kamusta po kayo mga titos at titas? Nagtatry ako mag-live today pero hindi kinaya ng internet natin dito sa hotel. Kaya ito, recorded na lang ang ating crypto live. So lahat tayo, Team Replay Bombers ngayon. Kamusta po kayo mga titos at titas? Sana maging maayos ang inyong kalagayan. Si Tito, medyo vacation mood na naman. Yan. Kaya, pero hindi mag-alala dahil pipiliin natin makapag-live pa rin every single day kung hindi man ay recorded para ma-update po kayo ng mga titos at titas kung nasaan ako. Hindi yung kung ano lagay sa crypto, kung nasaan ako. So ngayon po ay anong oras ba dito? Madaling araw dito, alas 5:52, mag-aalas 6 po ng madaling araw na umaga dito sa Roma, Italia. So dito si Tito ngayon. Medyo bibisitahin natin si Pope. Nasa standby kayo. Almost every day. Lipat-lipat tayo ng lugar. Kaya i-update natin ang mga Tito natics. Hindi lang sa lagay ng crypto. Hindi sa lagay ng bakasyon ni Tito. Yan. Simulan natin. Mga pag-uusapan natin today, mga Titos at Titas. Itong mga namumuro. Namumuro ng mga regulations ng mga Titos at Titas. Medyo ako may mga good news ako ilan nakikita rito. Mamaya i-explain natin sa inyo regarding this sa bill ni Senator Cynthia Lubins. And isa pa sa pag-uusapan natin si Jim Rogers. Hindi si Jim na taga-kanto. Hindi yan. Yung malakas tumagay, hindi yun. Ibang Jim yun. Hindi si Man Jimmy. Hindi si Jim Rogers po, isang sikat na kilalang investor yan. Skeptical sa pwede mangyari dahil meron siya nakikitang financial crisis. Ito matagal na po ito mga titos at titas. Napakatagal na pinag-uusapan itong recession na to. Ako, nakikita ko na naman. Another good news na naman to. So mamaya i-explain ulit ni Tito yan. So kung trip nyo to at naligaw ulit dito sa ating tambayan, huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button, yung all sa notification bell. Siyempre, huwag mawawala yan. Isama lagi ang all sa notification bell. Kayo po ay matagal na rito sa tambayan, alam nyo na gagawin. Like and share tayo mga titos at titas. Ito na, tuloy-tuloy na tayo. Hopefully tama itong gagawin ko. Okay. Ayun. Jim Rogers, global financial crisis imminent. Yan ang sabi ni Tito Jimmy Rogers sa mga titos at titas. Basahin natin itong tabalits na to. Legendary investor Jim Rogers warns of imminent global financial crisis amid soaring debt level. Renowned investor, co-founder of Soros Fund Management, has issued a grave warning about the escalating debt level in the United States and the impending global financial crisis. Jim Rogers highlights how the U.S. has transitioned from being a creditor nation to the largest debtor or nation in the history of the world with a span of just 50 years. Ito po, no mga titos at titas. Roger believes that the current inflationary conditions are even worse. Notably, the United States was still a creditor nation in 1980. However, it has now accumulated unprecedented level of debt. Ito lahat, dami na natatakot na talaga dito sa debt level, no, ng US of A, mga titos at titas. Ngayon, sinasabi ni Jim Rogers dito sa kanyang interview na because of this, yes, pwede magkaroon ng financial crisis given na yung current situation natin na dalawa po yan, mataas yung interest rate and mataas yung inflation. Okay? So, yan yung magli-lead to financial crisis sa US and then eventually it will affect yung buong mundo, no, mga titos at titas. So, syempre, yung mga regulators natin, ako ang tingin ko naman dito, good news. Bakit? Kasi tingin ko naman, yung mga regulators naman natin, hindi papayag, no, na magkaroon ng crash landing on you. Okay? Crash landing na financial crisis. Meaning, yung biglang lagapak. Okay? Kaya po, nakikita natin, ginagawa nila yung lahat ng pwede nilang magagawa para magkaroon tayo ng tinatawag na soft landing. Okay? Ako, I think yung financial crisis, hindi maiiwasan. It's bound to happen.
But magkakatalo na lang po dito kung magkakaroon ba tayo ng soft landing or crash landing on you. Na magkakaroon ba tayo ng Cloy dito? Yun ang tanong. So kung makikita ninyo, bakit ito good news ng mga titos at titas? Kasi ito pong pag nangyari ito, no, or bago pa man mangyari ito, ang Federal Reserve, isa sa mga tools na pwede niyang gawin para hindi magkaroon ng crash landing on you is what? To print money. Okay, kailangan nila mag-print ng pera ulit. Okay, para hindi mag-crash landing yung economy. Kasi kailangan nilang i-save ulit yung mga dapat nilang i-save, like yung mga bangko, no? Yung mga big corporations na pwede magsara pagka nagkaroon ng financial crisis. So, kailangan nila mag-print ng pera. Pero ang nagiging dilema ng Federal Reserve sa ngayon is hindi sila makapag-print ng pera sa kadahilan ng mataas ang inflation sa ngayon. Okay? Pero, last week, nireport na natin sa inyo, di ba, yung trajectory ng inflation. Palababa na. We are at 3% already. The target of Federal Reserve is just 2%. No? So, meaning to say, nako-control pa, no, ng Federal Reserve yung situation sa ngayon. No? Sa akin lang, pagkaka-interpret ko dyan. Ang pwede mangyari is once na ma-hit na natin yung target inflation ng Federal Reserve na 2% and eventually mag-stay 2% or below, ang Federal Reserve ang gagawin yan, sige, mukhang okay na tayo, okay, pwede na tayo magbaba ng interest rate, and then eventually, pwede na tayo mag-print ng pera. Okay? Bullish yan sa crypto at saka sa mga high-risk asset, kasi nakita nyo naman, nung nag-print ng massive na pera ang US of A, ang Federal Reserve, ano nangyari? Lipad ang crypto, lipad ang tech stock. So, yan ang magti-trigger, no, mga titos at titas, ng possible parabolic move natin sa crypto. No? Yung bull market, that's imminent as well. Dadating po tayo doon sa phase ng bull market come halvening next year. Okay, mag-start. Actually, ito, kung makikita ninyo, maganda na yung itsura ng chart natin. No? Pero yung parabolic phase, mag-start po yan once na mag-print na ng pera ang United States. So again, ito ba good news or bad news? Good news to sa mga nagki-crypto. Okay. Good news to sa mga tumataya sa mga high-risk assets, especially sa US, na nagbe-bet do sa mga tech stocks. Okay. So, good news yan. Kasi pag nangyari yan, if we are ready, alam natin yung gagawin natin, mapupuruhan natin to. Kaya natin puruhan. Yan. Next balita na tayo. Talo na. Aha. SEC settlement urge SEC case against Coinbase and Ripple. No? SEC urged to settle with Coinbase and Ripple in the wake of Judge Analisa Torres' decision in SEC versus Ripple. There are calls for United States SEC to settle its remaining cases against Ripple Labs and Coinbase. The SEC's approach to crypto regulation has relied on flexible definition of securities, causing concerns with the industry and hindering legitimate crypto projects for registering. Okay? Ito, no, mga titos at titas, ang ganda news nito, pero nga sabi nga natin, hindi yan magpaparabolic hanggat walang money printing. Pero kung makikita natin, one step at a time. No, diba? Ito, malaking panalo talaga to, no, mga titos at titas. So, ngayon, siyempre, nagrambo si SEC, ang daming mga dinimanda. Ngayon naman, tinutulak na i-dismiss yung mga iba pang mga kaso, no? Especially sa Coinbase, no, mga titos and titas. Ang nangyari, ganun pa rin no, yung kumbaga yung argument nila na hindi ito security. Sinabi na nga ni Judge Torres na hindi ito security kasi hindi naman ito yung mga coins o yung when you hold a certain token, hindi naman yung nagre-represent ng ownership. Okay? And especially sa Coinbase, hindi naman sila nag-conduct ng ICO nito Tinitrade lang sa platform nila. Sabi nila, ba't kami madadamay dito? So, antabayanan natin to Ito, siguro, one win at a time lang tayo, okay na. One good news at a time, okay na tayo, mga titos and titas. Okay, next balita tayo.
US crypto regulation update, investor skepticism. Ito na po, the ongoing debate surrounding cryptocurrency regulation in the United States continues to spark skepticism among institutional investors. Two senators from different parties have reintroduced a revised version of important legislation from last year aiming to establish a unified regulatory framework for digital assets. However, ito na, concerns remaining about the lack of consensus and clarity in the regulation of cryptocurrencies still lingers. Diba? So, ito pa rin. Meron pa ring hindi pagkakasundo dito sa pag-regulate ng crypto. Again, ito pa isa, no, mga titos and titas. Pag pinag-usapan na yung regulation, okay, whether malabo pa, may linaw na, okay, good news pa rin to para sa crypto. Okay? Kasi dati nga po hindi ito pinag-uusapan eh. Dati nga ang turing sa crypto, basura, garbage, fraud, scam. Diba? Ayaw itakil, takot ang mga senators at mga congressmen sa US na pag-usapan yan. Pero the mere fact na ayun po, nag-file na sila ng bill, paplansyahin na lang yan. Okay? Magkakaroon na lang ng konting plansya o malaking paplansya dyan. But in the end, magkakaroon po ng maayos na bill. Okay? So, yung mga institutional investors, sabi nga dito, skeptic sila. No? Na parang wala pang nangyayari, parang hindi pa uusad ito. Sa ngayon, most probably, sa ngayon, parang medyo bumalabs pa. Okay? But eventually, pag naayos po yan, itong mga institutional investors na to, yan ang inaabangan. Once na magkaroon na ng clarity sa regulation ang crypto, papasok na po ang kwarta. Okay? So, ito yung isa sa money flow pa na inaabangan natin. Remember, last week, di ba, sinabi ko sa inyo, yung sa XRP case, bakit hindi magto to the moon, di ba? Inaantay natin ang massive money printing and crypto regulation. Okay? Kasi once na magkaroon ng crypto regulation, institutional money will flow to crypto. Sa ngayon, hindi pa sila pwede maglagak ng pondo kasi walang clarity. Once na magkaroon na po yan, yan lang ang inaantay. There's a lot of money waiting on the sideline, no, sa crypto. Once na magkaroon na regulation, papasok na po yung mga yan. 5% lang nitong mga funds na to, trillions of dollars ang pinag-uusapan natin na pera. And ito din yung isang magiging trigger ng parabolic phase natin. Okay? So as an investor, as a trader, diba? As a player in crypto, yun yung ayaw mong intayin bago ka kumilos. At the very least, even kung nagsisimula po kayo ng crypto ngayon, ang dami nagpi-PM sa atin. Dito, paano ba magsimula? Paano ba mag-trade? Usually, gusto nila mag-start, mag-trade kagad. No? At the very least, aralin unti-unti. No? Aralin na po ninyo. Okay? Para by that time na maayos na tong lahat, ready na kayo. May account na kayo. Hindi yung, asa na ba yung passport ko? Asa na ba yung ID ko? Mag-o-open pa lang. Lumilipad na, tsaka pa lang kayo mag-o-open ng account. Diba? So, the very least, start nyo na pong aralin. Napakadami pong YouTube videos na pwede nyo panoorin. Hanapin nyo lang. Meron din tayo dito sa channel natin. Starter Kit, Crypto Starter Kit. Hanapin nyo lang po yon. Sa website natin, meron din tayo dito. So, kung gusto nyo panoorin sa website natin, meron tayong mga webinars na free. Meron din tayo webinars na may bayad. Ito po yan. So, kung kayo ay bago lang, you start with this. Okay, ito po. Beginner courses. Ayan, yung intro to crypto. Ito po, aralin nyo muna tong intro to crypto. Libre lang yan, walang bayad. And then, baby step your way. No? Baby step your way into trading. So, lahat po nang nagtatanong, nasa website po natin ang sagot. Okay, kung paano magsimula sa crypto. Okay, baby step your way, beginner courses, intermediate courses, meron na to, puro technical analysis po to, medyo ito, mga pang marurunong na, alam na yung basic. So kung alam niyo na yung basic, gusto magdagdag ng knowledge, pwede kayo sa Darvas Box and Smart Money Concept. And ang pinakagusto ng lahat, okay, ang daming na-attract mag-trade ng futures. Kaya meron tayong webinar about trading futures, pero ito po ay pang-experienced traders. Okay, sayang. Trading the futures, ano matututunan? Leverage trading mindset, risk and trade management, cross versus isolated position, right combination of position size,
and leverage hedging, tinuro din natin dyan. So, basahin nyo po yung mga reviews, no? So, again, this is for experienced traders only. Experienced traders only yan. Tapos, kumpleto na dito. Kaya sabi ko, baby step your way. No? Pagka marunong na po kayo, naintindihan nyo na, pwede na kayong pumasok kay Tipay. Okay? So, yung mga marunong, pwede kayong mag-subscribe kay Tipay, yung Tito Price Action Indicator natin. So, if you're following me sa Facebook, pinopost natin to, no? Yung si Tipay dito sa Facebook, if you're following us. So, pwede nyo pong pwede kayo mag-subscribe kay Tipay, baka makatulong sa trading journey nyo yung indicator na ginawa natin. Yan. Oh, tuloy na tayo. Silip na tayo ng chart. Okay. Uy, baka hindi pa napipindot yung like button. Pwede pa pong pindutin yung like button, mga titos and titas. Huwag kayong mahiya. Walang bayad dyan. Ito na, Bitcoin chart tayo. Bitcoin chart. Okay. Last week, hindi ako nagandahan dun sa nakita kong candle close, no? Ito po, I think, anong araw ba to? July 14 Friday, no? Yung candle close natin na to. Kasi long red din siya, no? In-engulf niya lang itong long green dito, binawi niya lang, no? Mga titos and titas. And remember, last Friday, kung nakatuto kayo, sinabi ko din to, no? Yung crossing nitong MACD. Sabi ko, baka hindi tumuloy ito. Pagka peki ito, we expect, no, na pwedeng Bitcoin could move further to the downside. So, again, kahit karamihan, nagko-call na ng breakout. Ang dami ko napanood sa YouTube. Even mga international, breakout na daw si Bitcoin. Breakout. We never said na nag-breakout si Bitcoin even nung binobomba. Diba? Sabi ko sa inyo, untog pa po tayo sa rectangle. Hindi pa tayo nakakalabas doon sa rectangle. Ayun na nga. So, rejection yung nakita natin. Hindi po breakout yon. Okay? Hindi po breakout. So, that's a clear rejection. That's why the price push towards to the downside. Ngayon, ang immediate support that we are looking is at this level. This is at 29,466. Sabihin mo ng 29.5. This is just an area. Pag ito po ay tinagos, mabilis po itong babagsak, ha? Okay, so watch out for this level. Kasi pag once na bumigay yan, kung nakikita nyo itong massive daily chart po ito, ha? Makikita mo itong massive vacuum na to. Okay. Yan, ang laki niyan. Dalawang long green candle, oh. Wala nang trades po sa ilalim nito. Look at this. Wala nang trades sa ilalim niyan. So, ang luwag nitong highway na to. Okay? Yan ang tinatawag nating maluwag yung highway, no? So, price can push downwards very fast, no? Once na mabiyak po yan, ang immediate support na pwede nating tignan, okay, is around 26,500 to 27,000 area. Okay, ito pong area na to. Okay, pwedeng dumire-diretso tayo dyan once na ma-break. So, kung kayo ay nasa bulls side, pagdasal nyo na wag mag-break to. Kasi papasukin to ng bears, mabilis to maitutulak. Okay? So, let's see kung hanggang saan naabot. Sana abutin yung 26.5 para masara natin itong malaking vacuum na to. Or pwede rin naman to na, okay, kung ififibo natin, pwedeng mag 618 lang to eh. Okay, pwede itong mag-retrace, mag-correct sa 618 area, sa 27.5. So, yung area na tinitignan natin would probably be here sa 26.5 to 27.5 area. Somewhere here, no, mga titos and titas. Okay? So, ayan yung abangan. Yung mga team ibagsak. Ayan na, nabungaya na naman. Bombayin yung like kung team ibagsak natin. O, di ba? Ganun kasimple lang. Okay? So, antabayanan po natin yan. Ha? So, hanggat walang breakout na nangyayari dito to the upside, walang breakdown to the downside, Bitcoin will just continue to move sideways, no? Pero the longer that we stay sa sideways movement natin, the higher the chance na magba-Bart Simpson tayo. Okay? Especially on the daily, no? Especially on the daily. Okay? Kasi masyadong di pa naman, kumbaga sa daily pag tinignan mo to, medyo nasa gitna na to. Konting araw pa, mga 2 linggo pa, 1-2 linggo pa, mahaba na to, pwede na to mag-Bart Simpson. So kung makikita nyo rin po, sa daily, downtrend, may declining tayo na MACD. Tapos kung makikita mo to, price is going up, higher highs. We continue to register, no? Kahit papano,
Okay. Hindi nga lang tayo nagko-close doon. No? Kita mo, pag pinagdugtong ko itong dalawa na to. Okay. Yan. Okay. So, this is a bearish divergence na nakikita natin. So, ingat hanggat So, ito pwede yung mga Tipay-natics natin, they can trade itong sideways movement na to. Sabi ko nga sa inyo, Tipay loves consolidation. Okay? So, sa lower time frame, makikita nyo po yan. Okay? So, kung meron kayong Tipay, mga Tipay-natics, kaway-kaway, grabe kayo lumagari. Ibang klase lumagari yung mga Tipay-natics natin, di ba? So, sa lower time frame, binibigyan kayo ng signal ng long and short. Okay? So, kung makikita nyo to, oops, short, okay, short na naman yung signal ngayon sa 4H, di ba? Short na naman yung signal sa 4H. So, tinuro natin yan dun sa price action. Dito po, sa loob po nitong price action indicator natin, may mga videos po dyan kung paano gamitin at kung paano yung setup. So, hindi basta-basta pag nakita yung short, papasok na ha. So, may setup po tayong inaantay. Sa 1H din. So, kaya nakakalagari. Okay? Yung MACD natin, ano? Natatandaan nyo yung MACD killer combo natin. Sa 1H, gamit na gamit. Tipay MACD, SNR, support and resistance, setup. Okay, gamit na gamit. So, tignan natin to, no? Sa 1 hour, okay, lower time frame tayo. Sa 1 hour ni Bitcoin, kung makikita nyo po ito, nagiging resistance natin tong zero line ng MACD. Okay, okay, zero line ng MACD. Ayan, okay, so short term yan. Kung hindi natin ito ma-break, kasi nauntog na bumababa, we'll attempt again. Okay, we'll attempt again na i-break yan. Kung hindi natin ma-break, the likelihood na we will be revisiting yung 29.5 area is possible. Okay. Again, revisiting. I'm not saying na i-break na kagad yan. We take it one tipay at a time. No, sa price action, ganun tayo. Hindi natin sasabihin, lumapit na dyan, bibiyakin na. Hindi po. No, titignan natin kasi that's still a support and it's still possible na tumalbog po dyan sa area na yan. Okay? So, yan. Antayin natin. So, pag ito na-reject pa on the second time, we'll revisit this. But, yung bullish case naman ito, if we make tawid, okay, nakatawid tayo sa 0, sa MACD, sa 1H, we'll try to revisit again ito, yung 31.6 or even itong area po na ta. We're seeing a possible resistance sa 31,000 area. Okay, so kung metipay kayo, yung range na yan, maganda ng lagariin yan. And some of the alts also are will be moving, no? So, try natin tignan si Ethereum. At pakita ko pala yung 4H nito, tignan nyo rin yung MACD. Bantay din sa 4H ng MACD. Okay, tignan nyo po, parang kumakambyo rin ano, yung MACD natin. Blue will try to cross the red, so that's also a bullish sign if magko-cross. Again, it will coincide no do sa 1H natin. Kita mo yung 1 hour nagtatry mag-attempt sa zero line, no? So, kung successful, ito magko-cross na rin, it will coincide. Kung hindi, magre-reject and then you make abang sa support. Okay? So, ganun lang po ang kasimple mag-chart si Tito. Ngayon, try ka silipin si Ethereum. Okay? I think si Ethereum parang USDT, USDT. Okay. Almost same lang sila ng galaw din, pero parang mas 1930. Okay, 1930. Pero parang mas malaki yung inangat na nito compared kay Bitcoin price. Sa daily chart po ni Ethereum, okay, so ito mother ng alts to rising wedge to nakikita natin, rising wedge. So, meron tayong clear rejection na nakita rito sa area na to. This is a very, very clear rejection. Pero pag tinignan mo sa daily to, okay, sa daily time frame, may uptrend na. We'll try to attempt again. No? Most likely, attempt ulit break yung 2,000 level ni Ethereum, mga titos and titas. Tingnan ko lang sa lower time frame. Kasi pag makikita mo sa MACD, ni Ethereum at Bitcoin, kaya magkaiba sila, no? Si Bitcoin, di ba, pababa na yung MACD. Ito, bumubuelo pa nasa taas pa yung blue So, medyo magkaiba sila. So, kaya,
mostly hindi ko lang fina-follow yung mga alts, no, pero baka may mga lumilipad na alts, I don't know, hindi ko na monitor po yung mga alts sa alts natin. Okay, we also saw a clear rejection doon, pero we are trading above the key level. Okay, we are trading above the key level, you have to take note of that. Meron din tayong trend line dito, pero this one is steep. Gusto ko medyo ganyan yung trend line. Ito lang ang hindi ko maganda na nakita ko dito sa chart, kasi pumasok doon sa loob ng box, no? Itong total tutong market cap ng alts. Kasi once we trade inside the box again, decline po yan lahat, all alts and even Bitcoin, bagsak tayo. Okay, so ang kailangan natin gawin sa total 2 ng alts is pumalo tayo ulit dito. So this will be a good retest, and we'll try to break again itong 620 billion market cap. Okay, we'll try to break that again. Once na mag-rally na break na naman yan, pumunta tayo dyan, it will retest it, another rally sa iba't ibang altcoins. Hindi ko lang alam kung yung favorite nyo is nasasama, titos and titas. Yun. Mukhang yan na muna, mga titos and titas. Maraming salamat po. Kung hindi pa naka-subscribe sa channel natin, click yung subscribe button. If you want to subscribe kay Tipay, go to our website, titovlogs.tv. Pwede po kayo magkaroon ng access sa Discord natin, sa public chat ng Discord natin once na maka-subscribe kayo kay Tipay. Paano, mga titos and titas? Kita-kits na lang ulit sa susunod. Bye!